nanay ko at ang iniisip nyo lang ngayong pagpakain sa mga anak nyo, iisipin nyo pa ba na ipaayos itong mga dokumentong ito para maayos hanggang sa pag-join na, or kung hindi naman alam namin ng nanay ko na sasali ako ng ganong pageant? Si Maria Venus Ra, isang scholar mula sa mahirap na pamilya, nagsumikap upang makamit ang titulo ng Binibining Pilipinas Universe. Pero ngayon siya'y nahaharap sa matinding kontrobersya. Ayon sa Binibining Pilipinas Charities Incorporated, nagsinungaling si Venus at ang kanyang nanay hinggil sa detalye ng kanyang kapanganakan, kaya't binawi nila ang kanyang korona. Anila, ito ang mga pagkakamali sa mga entry ng birth certificate. Una, sinabi ni Venus na ipinanganak raw siya sa Doha, Qatar, ngunit ang nakalagay sa dokumento ay Camarines Sur. Ikalawa, hindi Pilipino ang kanyang ama kundi purong Indian national. At panghuli, hindi kasal ang kanyang mga magulang. Sa kabila nito, bumubuhos ang suporta para sa dalaga. Ang sigaw nila, Maria Venus Ra deserves due process. At ngayon po, eto na siya, the beauty queen from Bicol, magayon na o ragon pa, Venus Ra. Venus, again, maganda ka pa sa hapon. Magandang hapon dito, sir. Sa mga panayam sa'yo, binabanggit mo na wala kayong pagkakamali. Oh, sabi naman din nung Binibining Pilipinas, hindi kami nagkamali. So ang tanong, sino nagkamali? Yun rin po, Sir Ted, ang tanong ko, sino nga ba talaga ang nagkamali? Sa tingin po namin, may pagkukulang sa birth certificate ko, pero hindi po yun ground para i-dethrone ang isang beauty queen. Kasi ang usapan po dito, as long as you are Filipino citizen, as long as you are the citizen of the country that you are representing, then pwede kang mag-represent ng Philippines. I am a Filipino citizen, my mother is Filipina, so wala po sa tingin kong wala kaming nakikitang ground para ako po i-dethrone. Eh, ang binabanggit nila, meron daw misrepresentation o hindi para bagang nagpapanggap ka. Oh. Kung misrepresentation man po ang pag-uusapan, Sir Ted, sa tingin ko hindi po yun nangyari sa part ko. Kasi una pa lang, from the very beginning, binabanggit ko na po yun sa kanila na ako nga ay pinanganak sa Doha, Qatar at ang tatay ko ay Indian. So, sa tingin ko, sir, kung misrepresentation man, sana tinago ko ito sa kanila sa una and then nalaman nila siguro matapos na akong makoronahan or nalaman nila sa ibang tao. Pero ang lagay po kasi sa akin, di nila nalaman at ako mismo ang nagsasabi sa kanila at sa una pa lang po, binabanggit ko na po ito. Nung bang ikaw ini-interview ng kanilang pinaka-committee ron, hawak ba nila ang iyong birth certificate? Hawak po nila ang aking application form at nag-submit po ako ng original copy ng aking birth certificate. At sa lahat po ng nasa birth certificate ko, yun din po ang sinulat ko sa aking application form. Sa mga lumalabas ngayon ng mga issues at mga batikos sa inyo, kumusta ang mother mo? Ang nanay ko po, actually, nung nangyari po yung mga pangyayaring ito nga, sabi niya, siya daw po yung hindi makatulog, siya daw po yung hindi makakain. Pero so far, dahil po nakikita niya naman na may mga taong handang tumulong sa amin, ngayon medyo magaan na rin po yung pakiramdam niya at panatag na rin po siya na nasa mabuting mga kamay po ako. Hindi ka ba napolitika dito o nasulot sa iyo ang corona, kumbaga? Venus, sandali muna ha. Mga kaibigan, babalik po. Filon ngayon. Ang sagot niya, hindi ngayon, mamaya, pagkatapos ito.